Mukhang may aksidente pang nangyari. Hello. Talagang kinakabahan ako at mukhang madi-DQ yata kami ah. First time kung madi-disqualified, magiging unfinished kami. After ng Sanchez Mira, Tuguegarao naman. 8:28 AM. Bawat minuto ay mahalaga. Yung antok ko, pawala-wala. Siguro tinatamaan ako ng antok kapag ka yung zigzag is sobrang haba niya, no? Yung antagal mong gumaganong ganon, yung banking-banking. Parang nagmamanhid yung katawan ko. Tsaka para kang hinehele. Dito sa motor, kahit pag ganyan-ganyan yung kalsada, wala, hindi natatagtag yung bewang ko. Kaya hanggang ngayon hindi masakit yung balakang ko. Yung kamay ko lang parang magpapaltos kasi lagi nakaganyan eh. Pero yung kabuuang pagod as rider, hindi pa. Yun nga lang, sumasabay lang yung antok. Pero kaya naman, nawawala-wala rin naman eh. Siguro pagka natatambay ka ng ganyan, halimbawa ganito, oh, sobrang haba nito, doon ka tatamaan ng antok. Ang masasabi ko sa Boss Ironman ngayon, kahit na kalat-kalat yung bawat process, yung pagkuha ng best, pag-scrutiny, yung lawak ng lugar at yung pagpunta doon, ang kapalit naman nun, smooth pagka take off, naabala ka ng dagdag ka ng isang araw pa versus dun sa regular na nangyayari kapag ka Boss Ironman. Pero okay lang, kasi nakita nyo naman kanina nung nag take off kami, dire-diretso, di ba? Wala nang number, basta take off lahat, ang galing eh, di ba? Bro, nakwenta mo ba kung magkano na yung ginas natin? Kasi yung kinakarga mo pareho lang sa akin, di ba? Tigi 1,000. Ngayon lang tayo nagkarga ng 500, no? 2.5 pa lang. Sa bagay, kalahati pa lang to eh. Tuguegarao ang kalahati pa lang. O kasi magsusubik pa tayo eh. Haba nito oh. So first time kung gagamitin itong baterya ng Ulanzi, yung pinaka magandang baterya niya. So tignan natin kung gaano katagal siya tatagal. Sa kasadang nadaanan namin ni Bro Alfred, maraming sira sa Zambales lang. Dito sa norte, konti na lang. At saka dun sa Pagudpud, hindi na ganun kagrabe. Unlike before. Nung nakaraang Boss Ironman, may nag-comment sa akin sa YouTube. At meron daw akong lugar na hindi na i-vlog. Bandang Isabela yata yun. So hindi ko naman alam kung nasaan na ako. Basta pa towards Tuguegarao ito. Then minsan sa mga bukid, sandali ko lang siya nire-record eh. Pagka may naalala akong sasabihin, nung ko siya sinechempong i-play, nape-play ko lang siya dito kasi matao eh. Masaya eh, ang daming nangyayari. Pagka nasa bukiran tayo, yung view yan. Lalo't pagka may sinasabi kang importante, mas na-appreciate mo yung sinasabi mo kapag open na ganun eh. Mas malawak ang kaisipan, hindi ka na-stress. Kahit akong nagdi-discuss, hindi ako tuliro. Pero unlike before, no? Pagka dumaan na ako ng Sanchez Mira, namamalat na ako, nangihina na ako, halata naman eh. Pero ngayon okay naman, hindi haggard. Halimbawa dito, kalsada lang ang iniintindi mo, hindi yung traffic. So kapag meron kang i-discuss, andali, puro bukirin dito. Nagpipisign pa oh. But parang ngayon ko lang nakita yung mga tricycle dito. Ganyan pala yung tricycle dito. Bali 4 yung gulong niya kasi buo yung motor nilagay sa gitna para balanse. Pero sobrang nakalabas yung gulong niya, tamo, parang drag bike. Dito kami natutulog madalas eh. Ito yung sinasabi kong bukang liwayway, dito kami noon. Pero ang ganda ng tulay. Dito kami naabutan ng alas 6. Yung ride namin ngayon, 3 oras tayong delay sa nakasanayan nating biyahe dahil sa Zambales. Ito nga yung endurance. Tamong endure lahat. Antok, pagod, ngawit, gutom. Ilan na ba ang tinakbo natin? 1.5? Declare ba yun na 1.5 ang tinatakbo natin ngayon? Ang haba ng road. Meron silang mga banderitas nilalagay sa motor para ma-recognize nila yung mga kagrupo nila. Oo nga naman, effective kesa yung mag-hazard pa sila. Itong GS, yung tunog niya hindi masakit sa tenga eh, no? Kahit maghapon na tayo nagmumotor. Ay, actually magdamag na pala. Yun yung sinasabi ko eh, kapag meron tayo sinaliyang group riders, napapadali ang biyahe eh. Sila na mismo yung nag-i-spare eh. The best talaga yung mga nasundan namin, ang bilis nila. Kahit madami sila, no? Palagay ko group of 10 to eh, hindi ko lang sila mabilang eh. So dapat kapag group of 10, kondisyon lahat ng motor para hindi nakakaya sa iba. Ayun, so nagpahinga muna kami ng 30 minutes dito. Kumain ako ng chocolate. At itong nararamdaman ko ay dapat nararamdaman ko sa Aurora. Pero papunta pa lang na Tuguegarao, naramdaman ko na. Kasi ang oras natin ngayon ay 10:47 AM. Magtatanghali na rin Napili kong magpahinga kasi nag-hallucinate ako dun pa lang. Ang bigat ng motor, hirap iatras Bro, una ako
let's go. Tapusin natin ang Tuguegarao. 22 kilometers na lang. Ayan o, 30 minutes na pahinga o. Ang ganda ng effect sa katawan. Op, 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 op. Paano ka naman hindi mag-hallucinate? Tingnan mo naman yung kalsada. Nagmi-mirage pa yan pagka mainit. Tapos naka-ganyan ka lang. Hindi masyado nahanginan yung dip-dip mo. Kahalo-halo na eh. Kahit konti lang yung antok mo, gawa ng dagdag mo yung kalsada, init, walang hangin, super relax yung upuan. Bago tong daanan na to, hindi ko alam bakit dito kami pinadaan, no? Tsaka yung mga kanto walang signage. Oh yun, dun lang nagkaroon sa kanto na yan, no? Buti alam ni Bro Alfred eh. Oh, balik tayo sa main road. Ano nangyari? Oh, kaliwa naman. Ala, ito pala yung checkpoint, oh. Iba na yung venue ngayon, di na sa mga gas station eh, no? Ala, yan na. Wait lang, pa-checkpoint muna. Pa-checkpoint muna tayo bago ang lahat. Baka magkalimutan. So, pang 5 checkpoint na to, Tuguegarao. Ganda ng venue nila, no? Laki. May narinig akong kintot, ah. Boss Rin! 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 Alfred Vanderbox, I love you! Boss Rin, I love you! Pasigaw mo, King Tut. Gintot! 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 Gintot ka naman! Pagpahingin nyo muna, pagpahingin nyo muna. Pagpahingin nyo muna. Mamaya na, mamaya. Doon tayo. Wala mag-uunaan. Lahat naman mabibigyan kasi madami naman to. Okay? Okay. Oo. Bata muna para ma-address na sila. Sino bang bata dyan? Ako, Boss Rin, di pa ako tuli. Mukhang bata. Boss Rin, dito. Sir, dito na, sir. Sa likod mo, Boss Rin. Asan? Oh, bata. Oo. Dito na, boss. Boss, dito na, boss. Yeah, kaya ko kayong lahat. Boss Rin, dito, I love you. Boss Rin, dito, Boss Rin. Sige, thank you ah. Yan, salamat po. Thank you ah. Bye-bye na. Sir, ingat po, ingat po. Ingat, sir. Ingat po, ingat. Ingat po, sir. Ingat. Ingat po. Alright. Nakabigtas ako sa Tuguegarao. Mahirap din guys ha. Mainit. Una ka ba? Ako na. Una na ako ha. Pag hindi ko alam yung daan, turo mo na lang ha. Una ka? Sure ka? Okay kung bala, sige. Sige. Si Alfred ay naka-Chigi dashcam, kaya siya ang spear. Nakarating kami ng Tuguegarao checkpoint ng 11, sabihin na natin 11:10. Hindi ko pamatansya kung ilang oras na akong bumabiyahe. Basta ang take off is 10:30. So kung 11 na, nasa 13 hours na pala kami bumabiyahe. Ala, ang tagal. Sa BMC naman, dalawa lang ang kinakatakot kong road dyan, Sanchez Mira at itong papuntang Dipakulaw Aurora. Alam mo yung pagod ka na sa biyahe, tapos bandang huli pa madadaanan ng Dipakulaw Aurora. Alam nyo bang 2 oras ang zigzag dyan? Dyan talaga mababangingin ako. Kanina nag-hallucinate na ako dun eh. Buti nawala eh. Kaya naman masarap ding sumati sa BIMC. Itong lugar na dinadaanan namin, kahit paulit-ulit mo siyang puntahan, hindi mo na rin maaalala yung last time mo siyang nakita. Hindi mo na rin maaalala yung huling itsura niya nung huli kang nagbiyahe dito. Kaya kapag binalikan mo, idea lang yung meron ka, pero yung actual, wala. Like ito, hindi ko na rin maalala, dumaan ako dito. Kaya na-amaze ka ulit. Kumbaga, ginawa kong way yung BIMC para malibot ko yung buong norte. At pagbalik ko, merong certificate, di ba? At saka marami kang kasabay na nagra-ride. Kumbaga, pag tinatamad ka, tapos may nakita kang masipag pa rin na ginagawa yung bagay na yon, nata-challenge ka, na-inspire ka rin. Kaya lumalakas ka ulit. Tulad ngayon, ang liksi-liksi namin kasi alam namin hindi lang kami yung gumagawa nito. Halos 2,000 tao ang bumabiyahe ngayon. Kung mapapansin ninyo, tuwing napapadpad na ako ng bandang Tuguegarao, Aurora, Cabanatuan, doon na ako nakakapagbigay ng mga detalye or kwento dito sa ginagawa natin. Kasi nakapag-travel na ako, lagpas na ako sa kalahati. So yung pananaw ko sa ginagawa ko ngayon, parang nabubuo na. Yung mga puzzle, yung mga questions, unti-unti na-answer na. For example, yung mga aksidente na daanan natin, no? Meron doon human error talaga. Tapos minsan road condition, like yung paglabas natin ng airport, natamaan yata niya yung cone or something, bato ganyan, or nadulas kaya nag-slide yung rider. Tapos yung namang mga nabundol ba, hindi naman natin nakakita, pero sa tingin ko
syempre sa bilis din ng pangyayari, syempre nandun na rin yung baka mabilis yung rider o di kaya naman lasing yung nabangga, diba, di natin alam. Pero dito sa kwento natin sa BIMC 2024 kasama rin yun eh. So ang question dyan, successful ba yung bagong rules nila na pinatutupad dito sa pagra-ride para maiwasan ng aksidente? Well, syempre ang aksidente hindi natin maiwasan yan, kahit pa paano nalilesen, di ba? Pero yung nakita ko kanina, marami-rami rin eh, no? So sa bilang na yun, parang wala rin nagbago, no? Sa ilang beses ko na rin pagsali dito yung mga certificate or finisher shirt na binibigay ng BIMC kapag natapos mo to, hindi na ako ganun ka-excited. So ang pinaka-trophy na lang para sa akin is yung may video ko siya at may share ko sa mga tao. Parang bagong daan to ah, baka di ko lang maalala, dumaan ako dito. Grabe suspension. Parang wala lang yung kalsada oh. Tignan yung boses ko, yung kalsada hindi naman ganun kapantay, pero ang smooth pa rin ang takbo. Ayun pala sugar bro. Boss, ano to? Egg roll po. Ah, egg roll. Oh, sakto. Bigyan mo kami yan. Yan. Libre mo bro. Oo, ang dami kong pera eh. Oo, tigbe 20 oh. Diba? Papansin ko bro ah. Siyempre. Kilo 50 pesos, libre mo ako ah. Bakit mo dinedebunk yung diskarte? Ganyan ba yun? Debunk yun eh. Ngayon, nagpahinga kami dito kasi nagkarga kami. Eh alam nyo naman, papuntang Aurora o Rechage, kung ano man yun, sigsag na walang katapusan. Mabali na yung manubela, wala ka pa. Tamang pahinga muna kami at mahaba-haba pa ang oras at wala naman tayong inahabol na kota. Kakalog na naman yung motorot. Bumababa ng kusay suspension pag umandar. Baba nga natin yung windshield at wala kayong makita masyado. Malabo na yung windshield. Kinabahan nga kami kanina, akala namin eh mali yung ruta namin eh. Dalawa kasi yung way para makarating ka dun sa pang-anim na checkpoint. Yung isa parang bypass na sobrang diretso, nadaanan na natin yung last time eh. So itong ruta na to, bago na naman to. Pero bago tayo ngayon, no? Bagong motor, nahiram. Bagong ruta, bagong venue, di ba? Bagong taon, yeah! Dahil hindi naman kami nahataw at binibasic lang namin yung biyahe, no? Wala na kaming makikitang kasabay namin, no? Although pasok naman sa oras kasi 10:30 pa lang yung dapat na balik namin eh. So yung target ko na daytime makakabalik sa Subic, mukhang malabo, ano? At this moment hindi ko rin alam kung anong oras kami makakarating. Sang para sa amin ini-enjoy namin yung ride at wala kaming ibang iniisip kundi makabalik kami ng buhay, di ba? At may dalang masayang alala. Lumamig ah, parang gusto umulan dito. Okay, so long pa. City of Ilagan, time check 1:04 PM. Isabela pala to? Ah, okay. Oh, yun, na-vlog ko na Isabela sa wakas oh. Ito yung hindi nila nakita last vlog eh. Eh paano, nawala yung audio ko. So ginawa ko music video. Ayun, ito na yung Echage checkpoint. Ayun oh, Echage. Dito po. Thank you po. Boss Rick. Ay, Boss Rick. Ay, Boss. Idol. Ay, ano po? Idol, pwede pa-picture? Aba. Sir, pwede mag-picture, sir? Sige po. Lagi ko pinapanood yung vlog mo, sir. Thank you po. Boss Rick! Boss Rick! Boss Rick! Boss Rick! Boss Rick! Boss Rick! Nasa pala yung motor ko. Ayun. Nagkakagulo na po sila mga kaibigan. Papicture mo! Boss Rick! Idol! 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 Thank you. Thank you, idol. Ano po yan? Boss Rick! Boss Rick! Boss Rick! Boss Rick! Boss Rick! Boss Rick! Thank you. Bye-bye. Pa-picture nga, boss. Idol, idol. Tama na yan. Thank you po. Thank you. Thank you, thank you. Salamat, bye-bye. Medyo maselan dun sa Echage checkpoint ha. Thank you. Thank you. Thanks. Ha. Bawat checkpoint, grabe solid. Anong oras na?
1:57, nakalagpas na kami ng Etchagi. At eto na po ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang Aurora. Diyan ako pinaka tinatamaan at muntik-muntikan makatulog diyan sa kalsadang walang patid, ang Sigsag. Sumasabit yung tali. Sumasabit sa boots ko. Oo, sumasabit eh. Dito, gumagano no? Oo. Ayun, yun lang pala. Dito na lang. Dito na lang. Safe yan dito, oh. Oo. Tik na ako matumba. Picture boy, isa lang. Sige. Thank you ah. Thank you, thank you. Ay, si Mami nagbibideo. Ingat. Inabutan ko ng sticker yung tricycle. Ay, dito, kaliwa no, kaliwa. Okay, okay. Laging may tarpaulin si Sir Bato, no? So yun, nagpalit lang ako ng battery. Thank you. Ingat, drive safe. Okay, may sticker ko na. Wala pa, boss. Oh, ito. Oh, salamat ah. Walang picture. Pa-shoutout na lang, Boss Volvo. Alright, Boss Balbo, Sarah, thank you ah. Ingat kayo. Okay, okay. Bye-bye. Salamat, boss. Saya dito ah. Ang alam ko, hindi pa ito yung sinasabi kong Sigsagan eh. Baga intro pa lang to eh. Kasi hindi naman asfaltado yun, alam ko eh. Tsaka wala masyadong puno doon. Pero sharp na rin yung mga corners dito. At malamig. Unlike doon, mainit na. Baku-baku pa. Buti maganda suspension nito, no? Ah, yan yung medyo delikado na yung siko, no? Oo, segunda lang to. O, diba? Chill, parang bitukang manok lang eh, no? Segunda lang, wag first gear, masyadong gigil eh. O, diba? Na-survive ko yun ng safe. Eto, paakyat na. Dahil pa rin naghihintay na tao. Yan na, guys. Ramdam ko na, eto na yun. Malamig-lamig yung panahon. Maganda pa ang kondisyon ng katawan ko. Pati ang aking kaisipan, kayang-kaya pa. Ewan ko lang mamaya sa Nueva Ecija. Careful ka lang dyan, bro, ah. Mayroong signage eh. Oh, may signage. Wait lang. Last batch bago ako mag-refill ng sticker. Thank you ah. Thank you. Salamat. Thank you ah. Nice. Pwede yung picturean yan. Dito ka sa likod ko. Oh, 1, 2, 3. Okay. Bye bye. Naiwan na ako ng kasama ko. Magre-repel na ako ng sticker. Napaka-importante dito. Alam nila lahat na sumali ako sa BIMC. 300 plus 300 pieces rate sticker. Paabutin pa hanggang sa lahat ng checkpoint. So kailangan magtipid. Kailangan natin magtipid. At dahil wala na, ayan na ang Sigsag. Buti malamig. Ganyan po as a motovlogger kapag sumali sa BIMC. Pero nakakatuwa, di ba? Parang si Jet Li lang kapag dumadayo siya sa Cebu, sa Negros, sa Bohol, ganyan. Kahit di siya katulad kung nagpa-vlog daily, ganun, eh mas marami siyang supporter, di ba? Ganun kalalim si Ma'am Jet Li. Checkpoint 7 to Dipa, Culaw. Yan o. Ay, Diyos ko, tignan mo yung daan. Intro pa lang, ulam na. Ay, Diyos ko, ano yan? Eto na. Sigsag to the max. At hindi lang basta sigsag, no? Pababataas pa siya. Ay, si Alfred. Ano meron doon? Uminom lang sir. Tsaka dito sa may... Ah, buka. Meron buka. Meron sir. Ah, okay. Kaya so, yung saya eh. Yung saya. Mainit-init pa. Wala, hinintuhan ko yung mga iba eh. Wala nga, nawala ako eh. Hindi naabot ng ano eh, ng intercom ba? Fresh nga yan ah. Sige, pakuha ko ng isa ng baso, Nay. Yung helmet mo, pag-picture daw, sir. Apo. Huwag yun ang ihalo, ate amin eh. Ay, kuka natin. Ha? Oh, sige. Ayan oh.
Ay, nga pala to, bro. Bunga to dito? Yan. Binibili namin sa Madera. Binibili. Pero may bunga din yung sa inyo, Nay. Wala. Pares na gwapo. Ay, saan banda? Pares na gwapo. Sinong kasabay mo? Bangga Andres. Ay, kumusta siya ngayon? Ayun, dadalhin sa hospital. Ayun, yung ambulansya. Ay, ikaw ngayon, saan ka pupunta? Ay, kakaunin muna namin. Kaya bumabalik ka. Sige, ingat ka. Ingat ka ha. Balitaan mo na lang ako ha. Sige. Si Bebe Love. Ayun, magkakasama yan Batangas. Yung isang kasama na nila sa tiga Batangas na disgrasya. Yun pala yung bit-bit nung ambulansya. Malamang doon nadali. Si Bebe Love yun Bebe Love, mag-set up ng... si Bebe Love Racing. Yung rider ko, set upin niya. Yan na pabalik yung iba kasi may naksidente. Ay nako, nakakatakot talaga yung Boss Ironman Siguro buti na ng alas 8 ng gabi. Babalik pa ng Subic thank you Salamat sa suporta mga troops. Next year ulit. Next year ulit Palakasin mo si rider. Sige. Okay. Bye-bye. Next year ulit See you next year. So mabagal lang tayo kasi antabayanan natin si Bro Alfred. Pero kung tutusin halimbawa ganyan kabagal, malayo, madisgrasya. Hindi ko sinasabing hindi ka madidisgrasya, pero mas bumababa yung tsansa. Kasi dito sa Siksagan, Diyos ko Lord, hindi biro dito. Lalo pag hinataw mo ng mabilis to, yung nanggigigil ka ng makabalik, or di kaya naman may pressure sa likod mo, di ba? Kasi pagka mayroong tao sa likod mo, so bilisan mo para hindi siya mainip, di ba? Ano na lang, paunahin mo na lang siya. Sipag nila ang daming batang nakabang By the way, 2:50 PM na nga pala guys. At ito tinatahak natin ngayon ang mabagsik na kalsada. Napaka simple ng buhay dito. Kaya maganda naman pumasyal dito Napapasobra lang yung hataw kasi nga wala masyadong pasabay sa kalsada Wala masyadong tao. Mababa ang populasyon Pero nananamnam mo yung lugar pagka ganito lang kabagal. Tingnan mo yung mga bukid, kabundukan, gubat diba? O kung mabilis ka nun, paano na, diba? Daming bata. Nakakatakot silang hagisan ng sticker. Baka masagasaan sila. Kaso tinitipid ko na kasi yung sticker ko. Hinahati-hati ko na yung sticker ko para umabot hanggang last checkpoint. May nakasabay tayong dalawa Sasabayan na lang natin sila. Ay hindi. Mabagal Bigyan ko kayo ng sample Ito, bigyan nyo ako ng ilang minuto nang maitur ko kayo sa zigzag road ng Aurora. Pataas baba pa yan. Ito ang hirap Hindi mo nakita. Hindi mo alam kung kanan o kaliwa dahil at taas non-stop ito mga 2 oras or lagpas ng konti sa 1 oras. Kaya yung mga tiga dito malalakas pagdating sa motor Isipin mo yan wala pang helmet yan, nakatsinelas pa. Medyo mabilis din siyang patakbo dito kasi master na niya Pantra pa yan diba? Wala masyado sasakyan Ang lamig pa ng hangin. Iba yung presyo sa tenga ko Ayan, dumami na yung mga nakakasabay natin. Di mas safe. So hanggang mamaya ganyan-ganyan kami. Halos mabali yung manibela ko. Kakaliko, ganyan katende dito. Imagine kung tanghaling tapat mo dinaanan to, di ba? Just like dati. May sticker yung Hilux Bato Riders Pilipinas. So ito yung grupo ni Senator Bato. Nakasabay natin siya ngayon, di ba? Di lang natin alam kung sino siya dyan. Sino kaya siya dyan, Siguro yung malaki katawan, So ibig sabihin matataas na opisyal ng gobyerno ang mga kasama niya dyan, O di kaya naman mataas na posisyon sa PNP, Di tayo pwedeng umovertake kung sabay lang tayo sa kanila. Maganda naman yung pacing nila. Kakalula, puro pababa na. One miss you die. Angas nilang tignan, Pero may pagmamalaki naman ako sa inyo guys. Hindi naman sa pagmamayabang, pagmamalaki ba, na minsan nakasama na natin mag-ride si Senator JB Ejercito. Ang hindi ko lang nakasama pang mag-ride na medyo kakilala tayo, Ay, ayan na, tumabi sila. Nagre-group sila, regroup. So paano? Convoy na rin ako. Okay, convoy na rin tayo. So nasa na ba ako? Ay, akala ko si Sen. Kalbo kasi.
Yung tinutukoy ko ay si Colonel Busita. Ayan, di pa siya nakakasama mag-ride. Nakakasama ko na siya sa mga events, ganun. Pero at least, di ba, meron tayong kakilalang at kakilala tayo ng isang senador. Dati pa presidente yung tatay niya. Yun nga lang, hindi ko na siya nakaka-ride masyado. Kasi siyempre busy na rin siya. Eto pa, yung nakakabali ng manibela. Madalas kong binablog to kasi ulit-ulit. Kahit gusto mong bilisan, hindi mo magawa-gawa ng masyadong makipot yung daan at sobrang sharp corner. Ay, sa wakas nakakita rin ng dagat. Ito na ang hudyat na malapit na ang checkpoint. Na tiyempo, bagong asfalto. Gusto daw magpa-picture ni Bro Alfred dito sa may bato. Kaya lang bagong asfalto, no? So hindi nakagaya dati. Ang taas nung barrier, no? Ngayon tumaas yung kalsada. Picture. Tapos nalaglag ako, no? Bro! Bro, parang malambot yung asfalto. Batak pa ata. Oo nga eh. Yun o. Thank you, ingat. Sir, para mabilis. Sige, uy. 1, 2. Angas, naka-uniform. Ingat, ingat. Ano bro, picture tayo? Sandali, okay na to. Bro, lumulubog nga. Oh, ayun o. Oh, nag-iwan ka pa ng bakat dito. Uy, nakakamiss yung tunog ng dagat. Ayun na pala yung checkpoint eh. Bro, di kaya nagtataka yung mga participant. Ba't sino yung read? Puro read sa kalsada. Ang daming read eh. Kaya nga no? Parang palaro mo eh. Tatak na po kayo. Hindi pa, yun lang andyan lang. Pa-picture lang kami, ingat. So ginawa na pala nila sa main road na yung checkpoint. Sabagay sila masusunod kung saan nila gusto eh, di ba? Nakasanayan lang natin doon kaya lagi doon. Yun nga lang, sa tabing kalsada nga lang ano. Thank you. Makakatagal nga pagka rider pa magtatanggal ng cover. Yun, done na, checkpoint 7. Dalawang checkpoint na lang. Tapos finish line na. Sarap. Yun laging may kamay Yun matutubay yung motor eh Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Ingat pa, ingat pa. Thank you. Hello, thank you po. Thank you, ingat po, ingat. Thank you, ingat. Thank you. Thank you. Ang init ng pagtanggap nila, ang ganda pa ng view, di ba? Nice, may paalon-alon pa dun Sarap tumambay dito, pero pagka tapos na yung kalsada, mukhang bawal tumambay yata dito kasi masikip eh. Ganda Pupunta na tayo sa pang-8 checkpoint. Ang oras ay 5 PM. Talagang gabi na tayo makakabalik. So gabi tayo umalis, gabi tayo babalik na ko po. Pero okay lang yun. At least pagdating natin sa venue malamig no? May marami na naman tao dito. Mukhang may aksidente pang nangyari. Nakarami na. Ang dami na nating nadaanan no? Hello. Ay wala tayong magagawa, mukhang naghintay sila ng matagal dito eh. Sorry, ngayon lang ako. Wait lang. Thank you Boss, pabirma. Pabirma. Diba? Kanina pa sila naghihintay eh. Diba? Wait lang, hindi ko makita. Grabe yan, tindi. May napaso na. Makinig kayo sa akin. Hindi kayo mabibigyan kung magulo. Pila kayo. Lahat naman mabibigyan. Gusto ko isang linya lang. So kayo yung hihingi ng sticker. Ako lalapit sa inyo isa-isa ha. Okay? Para maayos. Pagka bigay, alis ha. Huwag babalik doon ha. Okay na yan ha. Okay. Pila tayo ha. Ayan lahat mabibigyan Ayan.
Oh. Yan ha. Saan yung pipirma? Ano? Oh. Oh, thank you ha. Sige, sige. Oh. Jersey. Kala ko mamimigay ako ng jersey. Sa jersey pala. Oh. Sir, may sticker pa, sir. Nakabaliktad yan. Okay. Oh, ay pipirmahan na natin to. Ayan, oh. Paperma po. Sige, sige. Sir, isa na lang po. Sir. Thank you, thank you. Ingat po, ingat po. Bye bye, bye bye. Grabe! Woohoo! Sobrang pawis ko. Hindi ka na-google? Sige, dyan ka na mag-google. Di habang rolling ka, i-google mo na dyan. So yun guys, mukhang gagabihin tayo. At pagdating natin sa Wintec Cabanatuan, madilim na. At sabi ko sa inyo kalahati ng vlog natin sa Boss Ironman, puro gabi. At pagdating sa finish line, gabi rin. Mukhang hindi tayo ma-DDQ dahil sa overspeeding. Ma-DDQ naman tayo kasi hindi tayo nakatapos within 24 hours. At ayun na nga po, umulan. Andito pa rin kami sa zigzag. Try natin kung pwedeng ipasok ng nakaboots. Pwede. Kaya pala naka-bell bottom ito. Ayan, lalo nagpahirap sa biyahe namin itong ulan. Pero ganun talaga, part of the game. Ako magpapagas muna kami. At ako ay 2 bar. Si Bro Alfred ay 1 bar. Ilan na? 0 bar. Pakahirap naman yan bro. Dito ako sa kabila. Hindi, premium yung pula. So 1,000 ulit. Effective yung tableta bro. Nawala yung antok ko. Okay, 1,000. Premium yan na ma'am. So umulan kasi yung lens ko wala akong basahan Ayun, may basahan pala ako diba? So kailangan bumalik kami ng Subic bago mag 10:30. Kung hindi, madi-disqualify kami. DQ na naman. Bakit ang lapit ng DQ sa akin? Thanks ma'am. Mukhang madi-DQ tayo bro. At least hindi kamote. Okay. Pasok na late lang na kasi in-enjoy yung view. May dahilan na. Diyos ko Lord, Team DQ talaga no? Ano, lapitin kami ng DQ no? Sorry sa mga taga Nueva Ecija. Nako, malalit na ho kasi kami. Sana maintindihan ho ninyo. Meron ho kasi kaming time limit. May target time tayo Sa Mother Time, makakabawi ako sa inyo pag dito ako nag-motor show, di ba no? Kasama natin si... Ano ba pangalan ng motor mo? Anong G-Blue? Alfred ka, di ba? Alfred. Andi, ano bang pangalan ng motor mo? Andi, Reader ako kasi Reed ang pangalan ko Andi, Alfreeder. Alfreeder. Ang haba naman. Ba't parang sounds like Reader pa rin? Nandito tayo sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Time check tayo. It's 7:18 PM. Talagang kinakabahan ako at mukhang madi-DQ yata kami Right, pa towards Cabanatuan City tayo. 35 kilometers ayon dun sa signage nila. Nakakabahan ako. First time kong madi-disqualified. Magiging unfinished kami. Pero di baling madi-DQ basta we finish safe at makauwi ng safe sa bahay, di ba? Kasabay natin itong mga to. Kung 30 sila nag-take off, malamang pwede sila ma-DQ rin, no? Right, Cabanatuan na. 7:45 PM. Ay, pabalik na sila na Subic. Iyon, Cabanatuan checkpoint. Ganda. Wow. Bakit parang pa-party ito? Finish line ba to bro? Ito yata finish line Hindi yata Subic ba't ganyan yung itsura? Ma-DQ na kami kasi 2 oras. Dapat nakabalik kami sa Subic Ito, yan. Anong number si Boss Rick? Subic na yan. Okay. Subic na yan. Balik tayo na Subic nito. Nakakabahan ako. Mga boss, yung mga humihingi po ng sticker kay Boss Reed, ibibigay ko po sa Marshall. Kasi 2 hours po, kailangan makabalik kami ng Subic. Pasensya na po, medyo nagmamadali lang po. Yung sticker po nasa Marshall. Ito po katabi ko ngayon. Yung sticker nasa Marshall Bye bye Salamat Bye bye. Bye. Okay, Boss Rick. Go. Thank you. Bye. Thank you.
Super intense, grabe. 2 oras na lang. Kailangan makabalik ng Subic. Kailangan natin si San Goku para mag-teleport. Ito, kahit nagmamadali kami, ingat na ingat pa rin si Bro Alfred kasi pinalahanan ko siya. Ingat sa tricycle, sa mga tumatawid, sa aso, di ba? Di baling ma-DQ, di ba? Yan, stress na rin kami, no? Pero marirelax kami niyan pag pasok natin ng CLX na bro. Dahil yung CLX, diretso na yun to SCTEX NLEX. Ayan, sila yung mga nakakasabay nating papunta ng Subic din, ano? Solid. Buti may lane para dito. Kahit masikip, basta makadaan lang, ano? Thank you. Kakaliwa na, CLX na to. Alright, CLX. Right. See you, Subic. Isa sa pinaka the best experience itong BIMC 2024. Maraming mga bagong nangyari at super thrill ng ride namin. May halong kapa pa. Nandito na kami sa toll gate ng dulo ng ano nga ba ang tawag dito? SCTEX going to SBMA at ang oras is 9:14 PM. Dami pang pabalik pala. Akala ko kami na yung pinakauli. Subscriber pala. Dito cash kami, mas mabilis yata yung cash, ano? Nakatutok pa yung camera, ha? Let's go bro, let's do this. Team DQ. Let's go Team DQ. Oh my god, sana hindi ma-DQ, sana makaabot sa oras. Meron pa kaming 1.5 hour. Yan, mga ganun, mga 1 hour and 15 minutes. Ako, sana hindi mahaba yung pila pagdating doon. Pero at least, di ba, pasok tayo sa oras. Nandito na tayo sa SBMA eh. Pipila pa yan eh, pero okay lang yun. At least dito sa vlog natin, napatunayan nating pasok sa 24 hours, di ba? Ay, Team DQ. Manibela, Team DQ. Ay, kailan ka pa babawi next year? Isang oras na lang, 9:24 PM na eh. 10:32 yung take off. Ito towards airport na to. Ayan na, this is it, Pansit. Maaga tayo ng isang oras, 9:30 PM na po. Ay, ito na yung gate. Alright, sarap. Parang walang nangyayari, parang hindi tayo nahirapan ah. Ayan na, ayan na. Saya natapos din. Hindi yung pagtatapos ang problema eh, yung oras. Ayan na. Ayan, time check 9:54. Pasok pa sa oras. Buti umabot. Na-stress ako. Buti umabot sa oras. Ma'am, umabot ba sa oras? Ayun. Thank you po. Apa, ano pong gagawin yan, ma'am? Pupunta doon? Pasok kayo dyan. Pagdating nyo dun sa motor, pipicture po kayo, paparada po kayo para makakain. Okay po. Thank you po. May sticker ka ba? Thank you. Buti naman. Yun. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Yung baby, yung ito pa, yan. Yun oh, umabot, buti na lang oh. Salamat. Okay, thank you rin, thank you. Nakahinga ako ng maluwag. Thank you. Salamat. Nakaraos din. Hindi ako makapaniwala natapos ko yung endurance. Ingat boss ha. Thank you. Hindi ko akalain natapos ko yung endurance. Solid. Sa kabila nung yung kaba na baka ma-DQ, naghalo-halo na eh. I'm so glad na nandito ako ngayon kasama ng mga ibang finishers, and especially si Alfred. Hindi ko isip-isipin na makakabalik ako on time. 10:03 pa lang. So maaga ako ng 30 minutes. Sa wakas, natapos din. Tignan niyo yung pawis ko, grabe. Thank you. Ayun, super saya ko guys. Kahit wala dito yung family ko,
syempre maliit pa yung baby ko, so hindi pa siya pwede mag-travel ng malayo. And anyway, nandito naman yung mga friends ko, tsaka Team Manibela, nandito sila para supportan. And maraming salamat kina Ma'am Ella kasi may pa-special, ano ba tawag doon? Basta finishing ganun, grabe. So masaya ako kasi nakilala ko sila at naging kasama ko sila sa pag-finish ng challenge na ito. So yung pinaka-importante, makapiling muli ang ating family and ating mga kaibigan. Yun ang pinaka-importante dito. Kita-kits ulit sa susunod na BIMC, Luzon Leg, and malo nyo pati sa Mindanao Leg.